21. Sige. Tumango si Ingram bilang pagsang-ayon. Ngayon, lubos na nakumbinsi ni Alexander si Ingram. Kahit ang panganay na anak ng pamilya Moody ay wala kay Alexander. Kaya, walang dapat ipag-alala si Ingram. Matapos makipaghiwalay kay Ingram, kinuha ni Alexander si Diane at nagtungo sa Babylon. Sa loob ng pag-aaral ng isang villa sa Cloudtopia. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng high-end tailored suit ang nakaupo sa harap ng kanyang mesa, binabasa ang mga dokumento sa kanyang kamay. Siya ang pinuno ng pamilyang Moody, si Brad Moody. Sa Cloudtopia, ang pamilyang Moody ay pangalawa lamang sa apat na mahusay na pamilya. Ang lakas nito sa pananalapi at mga koneksyon ay hindi dapat maliitin. Kumatok. Isang katok sa pinto ang pumutol sa pag-iisip ni Brad. Tinanggal niya ang kanyang salamin at mahinang sinabi, "Pasok." Ang susunod na sandali. Pumasok si Warwick Romero, isang payat na mayordomo. "Sir, may dumating na nagulat na may dumating na armadong puwersa ng halos 1,000 tao malapit sa Hillside neighborhood." Sandatahang lakas. Ano ang nangyayari? Inangat ni Brad ang kanyang ulo. Ilang araw ang nakalipas, nalaman niya sa pamamagitan ng ilang espesyal na channel na may ilang malalaking shot na may background sa militar ang dumating sa Cloudtopia. Iniisip niya kung paano sila makikipagkaibigan. Ngayong narinig niya ang ulat ni Warwick, natural na siya ay medyo sensitibo. Saglit na nag-isip si Warwick at sinabing, "Ang alam ko lang ay hindi nagtagal doon ang mga tropa kung umalis sila kaagad. Walang nang ahas. Nasabihin ang nangyari. Kaya hindi natin maisip ito. Ngunit kung ano ang mangyayari ay hindi ang punto. Ang mas inaalala ko ngayon ay, baka may kaugnayan ang tropang ito kay Mr. Strickland." "Ano? May kinalaman sa Strickland?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brad. Nag-aalalang sinabi ni Warwick, 2 araw ang nakalipas, sa isang konsyerto sa Cloudtopia Stadium, si Mr. Strickland ay interesado sa isang bagong debo na idolo. At humiling sa kanya ng inumin bilang isang investor. Karaniwan, ito ay hindi isang malaking pakikitungo. Ngunit pagkatapos, si Mr. Strickland ay nag-ambala ng kaklase ng idolo. Pagkatapos ng insidente, hiniling ni Mr. Strickland sa isang tao na imbestigahan ang taong iyon dahil gusto niyang turuan ng leksyon ang kabilang partido. Ngunit ang hindi inaasahan ni Mr. Strickland ay walang makikitang bakas tungkol sa lalaki. Para bang undocumented ang lalaking iyon. Kumunot ang noo ni Brad at nagtanong sa malalim na boses, "Undocumented? Ano ang kanyang pangalan?" "Alexander Tomas." Sumagot ng totoo si Warwick. Bumilis ang tibok ng puso ni Brad. Alexander Tomas ang apelyido ng lalaki. May isang lalaking tinatawag na Alexander sa mga maalamat na big shot. Bukod dito, si Alexander ang pinakamakapangyarihan sa iba. Not to mention Cloudtopia, even the entire country was afraid of Alexander's existence. Ngayon, ang taong sinaktan ni Strickland ay pinangalanang Tomas din. At hindi trace ang personal na impormasyon ng taong iyon. Hindi na naglakas loob si Brad na mag-isip pa. Kung totoo ang kanyang hula, hindi kakayanin ng pamilya Moody ang mga kahihinatnan. Bastard, papatayin ba niya ang buong pamilya para sa kapakanan ng isang babae? Tumalon si Brad. Nasaan na ngayon ang rebelding anak na ito? Sabihin sa kanya na pumunta at makita ako kaagad. Nagulat si Warwick. Kung tutuusin, hindi niya alam ang lahat ng katotohanan. Kaya hindi niya inaasahan na si Brad, na laging kalmado, ay biglang naging irritable. Sa sandaling iyon, hindi nang ahas si Warwick na magtago at sumagot ng totoo, "Mr. Napunta na sa Babylon ang Strickland. Dapat kanina pa siya dumating. Tatawagan ko ba siya at hilingin na bumalik siya para makita ka kaagad?" Hinaway-kaway ni Brad ang kanyang kamay at nagmura ng may galit, "Hindi na babalik ang bastos na iyon. Magpahanda ng sasakyan, at ako mismo ang pupunta doon. Kapag nahuli ako, matatapos ang pamilya Moody." Habang nagsasalita si Brad, umalis na siya sa pag-aaral. Nagmamadaling tumakbo si Warwick para sundan si Brad. C-172.
Sa isang high-end na clubhouse sa pasukan ng Babylon. Ang mga mamahaling sasakyan ay natipon. Ipinaroda ni Diane ang kanyang sasakyan at sinundan si Alexander papasok ng clubhouse. Ang pribadong pagtanggap sa araw na ito ay sinimulan sa ngalan ng kawanggawan na nakatuon sa mga batang naiwan. Ngunit ang mga taong ito na bumaba sa limousine ay nag-aalala sa kung gaano karaming papuri ang kanilang matatanggap para dito. Wala silang pakialam kung matutulungan ba talaga nila ang mga batang naiwan. Ang tinatawag na charity reception ay walang iba kundi isang mapagkunwari na laro para sa mga mayayaman na gumastos ng kaunting pera at ipakita ang kanilang katayuan. Pagdating nila sa entrance ng clubhouse, papasok na sina Alexander at Diane. Biglang may nag-smirk. Kayong dalawa. Lumingalinga si Alexander at nakita niya ang isang kalbong middle-aged na lalaki, nakatingin sa kanya at kay Diane na nakangiti. Ang nakakapagtaka, si Zachary ang nakilala niya kagabi sa Booty Cafe. Anong coincidence? Nang hindi na hinintay na magsalita si Alexander, ngumisi si Zachary, napakasama ng pagkakataon. Kailangan mong pagbayaran palagi ang ginawa mo. Magbayad. Tumawa si Alexander. Kung gusto kong magbayad, maglakas loob ka bang tanggapin ito? Nang makita ni Zachary ang ngisi ni Alexander, pakiramdam ni Zachary ay minamaliit siya. Nagalit siya, nagmumura, "How dare you be arrogant in front of me?" Pero, katatapos lang niyang magsalita, may samaway. Sino ba ang pinapagalitan mo? Nang lumingon si Zachary, nakita niya si Homer na naka-white suit na naglalakad na may malalaking hakbang. Bagamat bilyonaryo si Zachary, hindi siya itinuring na mayaman sa buong Cloudtopia. Si Homer ay hindi lamang nagkaroon ng magandang relasyon sa pulisya at mga gangster, ngunit mayroon din siyang suporta sa pamilyang Curry, na nireranggo sa pangalawa sa apat na mahusay na pamilya. Kaya hindi nang ahas si Zachary na saktan si Homer. Ginoo, Homer, nandito ka rin sa reception. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling pumunta si Zachary para salubungin si Homer na may nakangiting mukha. Tinitigan ni Homer si Zachary at ngumuso, "Ang lakas ng loob mo, ha? Dahil hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan, hindi mo na kailangang hintayin." Nakumilos si Mr. Tomas. "Maaari kong kunin ang iyong buhay ng direkta." Medyo natarante si Zachary. Ngayon pa lang, naisip niyang masyadong malayo si Homer para malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Alexander. Doon lang namalaya ni Zachary na pinapagalitan siya ni Homer mula umpisa hanggang huli. Bakit kinampihan ni Homer si Alexander? May nangyari. Hindi basta-basta pumanig si Homer kay Alexander. Ngunit si Homer ay mas katulad ng alipores ni Alexander. Kung tama ang narinig ni Zachary, tinawag lang ni Homer si Alexander na Mr. Tomas. Ang mga salita, Mr. Tomas, ay sapat na upang ipakita na ang pagkakakilanlan at katayuan ni Homer ay mas mababa kaysa kay Alexander. Napabuntong hininga si Zachary. "Nandito ka ba nakatayo dito naghihintay na mamatay? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Tomas." Isang malakas na sipa ang binigay ni Homer kay Zachary. Hanggang ngayon, hindi sigurado si Homer kung sino talaga si Alexander. Ngunit nasaksihan ni Homer ang lahat ng kapangyarihang taglay ni Alexander. Sa pribadong lounge sa itaas na palapag ng Crown Club, maging si Dudley, ang pinuno ng 4 great families, ay kailangang yumukod kay Alexander noong araw na iyon. Not to mention other places. Sa Cloudtopia man lang, wala pang makakalaban ni Alexander. Bagamat ang pamilya Curry ngayon ay naging tagapagtaguyod ni Homer, umaasa pa rin siyang mapabuti ang kanyang katayuan. Kahit na hindi maaaring maging tagasunod ni Alexander si Homer, nais ni Homer na subukan ang kanyang makakaya upang mag-iwan ng magandang impresyon kay Alexander. "Sige, Mr. Homer, pakiusap huminahon ka. Hihingi ako ng tawad sa kanya ngayon." Si 173. Sa sobrang takot ni Zachary ay nanghina ang kanyang mga paa. Naglakas loob siyang hindi tumanggi. Agad siyang lumapit kay Alexander, yumuko at kinuyam ang kamao. "Ginoo Tomas, na-offend kita kanina. Patawarin mo ako.
Hindi umimik si Alexander at hindi man lang siya nilingon. Sumilip si Zachary kay Homer. Sa sumunod na sandali, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang punyal ang inilagay sa baywang ni Homer, at ang kamay ni Homer ay nasa itaas lamang ng punyal. Tila handa na siyang bumunot ng espada. Ginoo. Bato. Nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, lumuhad si Zachary sa harapan ni Alexander, lumuluhang nagmamakaawa. Sinulyapan siya ni Alexander, saka tumanggo kay Homer at pumasok sa clubhouse. Ang mga bumati sa pasukan ay kilala ng lahat si Homer at natural na tinanggap si Alexander nang may paggalang nang makita nilang kailangan pang igalang ni Homer si Alexander. Naghintay si Zachary hanggang sa makaalis si Alexander sa malayo bago siya naglakas loob na bumangon at nagtanong, hindi napigilan, Mr. Homer, si Mr. Thomas ay. Ang pagkakakilanlan ba ni Mr. Thomas ay maaari mong itanong. Binigyan ni Homer si Zachary ng nakakamatay na tingin at umalis. Hindi man lang kwalipikado si Zachary na tanungin ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Natigilan si Zachary sa kinauupuan at agad na nakaramdam ng liit sa sukdulan. Sa reception hall sa ikalawang palapag. Ang malambing na tugtugin ay sinabayan pa ng maraming tao, may hawak na baso ng alak at matikas na tumatawa. Biglang may kumatok mula sa pintuan. Magkatabing pumasok ang isang lalaki at isang babae. Nakatayo ang katawan ng lalaki, at gwapo. Siya ang panganay na anak ng pamilya Moody, si Strickland Moody. At ang babaeng katabi niya na naka-gorgeous dress ay si Val Erie. Si Val Erie ay nagsuot ng misla na make-up, na nagpapakita ng isang propesyonal na ngiti. Ngunit ang kanyang walang laman na mga mata ay nagpakita ng kanyang panloob na pag-iisip. Ngayon, maganda siya pero hindi sincere. Hello, Mr. Strickland. Ginoo. Strickland, nandito ka na. Maraming tao ang nambobola kay Strickland. Ang nagpasimula ng pagtanggap ng kawanggawa ngayon ay si Strickland, at ang mga maaaring pumunta rito, syempre, ay konektado sa kanya. Natural, iginagalang nilang lahat ang Strickland. Natuwa si Strickland sa atensyon. Kay Val Erie, naglakad siya papunta sa harap ng stage. Magandang hapon sa lahat. Ako ang pasimuno ng pagtanggap ngayon, Strickland Moody. Sa pagkakataong ito, ang tema natin ay pangangalaga sa mga batang naiwan sa mahihirap na lugar. Ang mga magulang ng mga batang iyon ay nagtatrabaho sa malalaking lungsod, at araw-araw silang nagtatrabaho kasama ang kanilang mga lolo't lola sa bukid, na gumagawa ng mga bagay na nagpapabiye sa kanila sa edad na dapat silang mag-aral. Gusto kong magtayo ng ilang elementarya para sa kanila. Mangyaring mag-abuloy ayon sa iyong kakayahan, at isa sa katuparan natin ang mabuting gawaing ito ng sama-sama. Kinuha ni Strickland ang mikropono at masiglang nagsalita. Magaling sinabi. Strickland, sinusuportahan ka namin. Ang mga tao sa ilalim ng entablado ay abala sa pagpalakpak. Noon lang, isang kalbong lalaki na nakasuot ng itim na suit, na may hawak na isang baso ng alak, ay lumapit sa Strickland at sinabing, Strickland, ay cheer natin ang iyong kabaitan. Mukhang masaya si Strickland, kinuha ang alak sa waiter at sinabing, Salamat, Mr. Newman. Cheers! Itinaas ni Strickland ang kanyang baso. Good one Newman, good one, biglang tumawa. Ginoo. Strickland, mukhang hindi alam ng bago mong girlfriend ang rules. C-174. Agad na tumingin sa gilid si Strickland. Ngayon, napagtanto niyang hindi kinuha ni Val Erie ang alak na dala ng waiter. Sorry, hindi ako marunong uminom. Nagsalita si Val Erie na may pagkadismaya. Alam niyang paulit-ulit siyang pipilitin kapag hindi niya ito tatanggihan. Hindi nila siya hinayaang huminto sa pag-inom bago siya malasing. Nang marinig ang sinabi ni Val Erie, napasimangot si Strickland. Natense ang atmosphere. Tinitigan ni Goodwin ng masama si Val Erie at sinabi kay Strickland sa paraang walang pakialam, Mr. Strickland, sa tingin mo ba hindi niya? Ako ginagalang o ikaw? Nagalit si Strickland. Nagkaroon na siya ng pera at babae. Kaya ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang reputasyon.
Tinanggihan siya ni Valerie sa harap ng mga tagalabas. Hindi ba't parang sinampal siya sa mukha? Sa pamamagitan nito, inabot ni Strickland. Pak! Nasample si Valerie. Valerie, ano ang gusto mong gawin kung hindi ka umiinom pagdating mo sa isang reception? How dare you disrespect me? Huwag kalimutan. Kung ano ang iyong katayuan. Sa tingin mo ba sikat ka talaga? MS. Valerie, uminom ka lang ng alak. Nagpayo ang waiter. Ngumuso si Strickland, huli na ang lahat. Kumuha ka ng bagong bote ng alak dito. Utos ni Strickland sa waiter. Pagtalikod na pagkatalikod ng waiter ay may nag-abot sa kanya ng isang nakabukas na bote ng red wine. Ibinagsak ni Strickland ang alak sa mesa sa tabi ni Valerie at sinabi sa mapang utos na tono, inumin mo ito, at hahayaan kong dumausdas ang mga bagay-bagay. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Maluha-luha, tatanggi na sana si Valerie nang lumapit si Strickland sa kanya at hininaan ang boses nito, kung hindi ka umiinom, magpapadala ako ng pumatay sa dalawa mong kaklase. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Valerie, pinunasan ang kanyang mga luha, at dahan-daang kinuha ang red wine sa mesa. Pinagmamasdan siya ni Strickland ng may kasiyahan at walang kabuluhang bawat galaw. Mayabang at malamig si Valerie, ngunit sa huli, kinailangan niyang sundin si Strickland. Habang mas hinahanap ng lahat si Valerie, mas malakas ang pagnanais niyang masakop siya. Nang si Strickland ay nadadala, isang malamig na boses ang narinig. Papatayin ang dalawa niyang kaklase. Sabihin mo sa akin. Paano mo sila pinaplanong patayin? Ang boses ay puno ng mamamatay tao na aura. Lumingon ang mga tao sa direksyon ng tunog. Sa pasukan ng bulwagan ay dumating ang isang binata na may tuwid na figure at makakapal na kilay. Siya si Alexander. Sa likod niya ay isang napakagandang babae, si Diane. Sino ang lalaking ito? How dare he asked Strickland. Hindi ko pa siya nakita. I guess nililigawan niya si kamatayan. Nagbulungan ang karamihan. Alexander. Nang makita si Alexander, gulat na nagsalita si Valerie. Ngunit hindi nagtagal, nag-alala siya. Saglit na natigilan si Strickland at saka ngumisi. Alexander, hindi ko inaasahan na tatakas ka sa mga baliw na fans na yan. Nandito ka ba? Para makipagkasundo sa akin. Gusto ko ang lakas ng loob mo. Hinamak ni Strickland si Alexander. Ngunit mas hinamak ni Alexander si Strickland. Agad na naglakad si Alexander papunta kay Valerie. Nang makita niya ang namamagang pisngi ni Valerie ay nagalit siya. Sinampal mo ba si Valerie? Binigyan ni Alexander ng death stare si Strickland at malamig na nagtanong. Si 175. Oo, ako ang nakabangga sa kanya. Anong meron? Humalaklak si Strickland. Sa bagay, newly debut celebrity pa lang si Valerie. Sa karamihan, maaaring bayaran siya ni Strickland ng pera. Nagpatuloy si Alexander, aling kamay mo ang hamampas sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakita ng lahat ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alexander. Gayunpaman, naisip nila na gusto lang ni Alexander na mapabilib si Valerie. Hindi napigilan ni Goodwin, na ngayon lang nag-toast, Strickland, mukhang gusto ka nitong patayin ng batang ito. Paano kung haharapin ko siya para sa iyo? Ngumiti ng masama si Strickland, itinaas ang kaliwang kamay at buong pagmamalaki na sinabi, ginamit ko ang kamay na ito. Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang? Bago pa matapos magsalita si Strickland, isang madilim na anino ang kumislap. Bago pa makapag-react ang mga tao, narinig na ang hiyawan. Ang susunod na sandali. Ang kaliwang kamay ni Strickland ay inipit ni Diane sa ibabaw ng tabletop kung saan nakalagay ang bote ng alak. Pilit siyang pumiglas ngunit hindi makagalaw. Hindi pa man lang nagsisigawan ang mga tao nang makita nilang mabilis na kinuha ni Diane ang dragon dagger sa kanyang baywang at itinaas ito sa ere. Maririnig ang tunog ng malamig na sandata na tumutusok sa laman. Napakapit sa mesa ang kamay ni Strickland na ginamit sa paghampas kay Valerie. Agad na nabahira ng dugo ang puting mantle, tugma sa bote ng red wine sa tabi nito.
Nang makita ang eksenang ito, napanganga ang lahat. Tahimik ang malaking reception hall. Makalipas ang mahabang panahon. Sandaling nag-react ang mga tao, nakatingin kay Alexander at Diane na may pagtataka at takot. Sino ang dalawang taong ito? Umatake sila ng walang babala. At si Strickland ang panganay na anak ng pamilya Moody. Hindi man lang ba nila naisip ang kahihinatnan? Sa mga taong ito, ang pinakanagulat na tao ay si Zachary. Hindi man lang natakot si Alexander kay Strickland. At walang awa ang magandang babae sa tabi niya. Nakakatakot sila. Naalala ni Zachary kung paano niya nasaktan si Alexander kagabi. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip iyon. Halatang gulat din si Valerie. Hindi niya inaasahan na si Diane sa tabi ni Alexander ay sisilakay ng kutsilyo ng walang pag-aalinlangan. At si Strickland, na nakadapa sa mesa sa sakit, itinaas ang kanyang ulo, pinandilatan si Alexander at bamulong, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung gagawin mo ito sa akin? Ang kinahinatnan ay namamatay ka. Walang pakialam na sabi ni Alexander. Ako ang young master ng Moody family. Ikaw ay lumalaban sa pamilya Moody sa pamamagitan ng pananakit sa akin. Hindi ka patatawarin ng tatay ko. Napaungol si Strickland sa sama ng loob. Ewan ko ba sa Moody family, let alone take it seriously. Ikaw ay isang namamatay na tao, kaya't huwag mo akong isipin. Ngumisi si Alexander. Ang puso ng mga taong naruroon ay lumubog. Kanina lang, sinabi ni Alexander na namamatay si Strickland, at akala nila nagyayabang lang siya. Pero this moment, mukhang hindi nagbibiro si Alexander. Hindi kaya. Naglakas loob talaga si Alexander na patayin si Strickland. Hindi maaari. Gustuhin man niya, hindi niya magagawa. Ang pananakit sa kamay ni Strickland ay limitasyon na. Pumapatay ng tao. Sinusubukan lang ni Alexander na takutin si Strickland. Maraming tao ang nag-akala na si Alexander ay nambobola lang, hindi nangangahas na patayin si Strickland. Ngunit may isang taong naruroon na alam na hindi lamang ng ahas si Alexander na patayin si Strickland, kundi ng ahas din siyang sirain. Ang buong pamilya ng Moody. Ang taong ito ay si Homer. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Strickland, direktang ibinaling ni Alexander ang kanyang atensyon sa katabi niyang si Goodwin. Babalikan mo ba ako para kay Mr. Strickland? C-176. Si Goodwin ay yumaman dahil sa negosyo ng nightclub. Kakasimula pa lang niyang sumali sa legal na negosyo nitong nakaraang 2 taon. Kaya parati siyang gangster. Pero ngayon, sa harap ng pagtatanong ni Alexander, napalunok siya. Hindi ako mangangahas. Kahit alam ni Goodwin ang martial arts, hindi man lang niya nakita kung paano hamampas si Diane ngayon. Biglang naramdaman ni Goodwin na wala lang ang martial arts na natutunan niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hamon. Gusto mo bang magpakalasing ng mga tao ng ganoon kalaki? Tinitigan ni Alexander sina Strickland at Goodwin. Magdala ka ng 10 bote ng alak. Sabi ni Alexander sa katabi niyang waiter. Natigilan ang waiter sa madugong eksena kanina, kaya nagmamadali itong sumunod sa sinabi sa kanya. Hindi nagtagal, inilapag sa mesa ang 10 bote ng alak. Nginitian ni Alexander sina Strickland at Goodwin, I will play a game with you. Ang isang bote ng alak ay kumakatawan sa isang daliri. Para sa bawat bote, uminom ka, iiwan kita sa isang daliri. Ngunit kailangan mong inumin ito ng walang tigil. Kung tungkol sa pamamahagi ng alak, depende ito sa iyong bilis. Agad na nanlaki ang mga mata ni Strickland at Goodwin. Ang isang bote ng alak ay kumakatawan sa isang daliri. Sa bawat bote na nainom nila, nakakatipid sila ng isang daliri. Mayroon lamang 10 bote ng alak sa kabuuan, at kung 2 tao ang magbahagi nito, ang bawat isa ay makakapagligtas lamang ng isang kamay. Desidido ba si Alexander na putulin ang kanilang mga kamay? Kung ayaw nilang mawala ang kanilang mga kamay, maaari lamang nilang labanan ang isa't isa. Ginagamit ni Alexander ang iba para tulungan siyang pumatay ng tao. Hindi napigilan ni Goodwin ang tapang na sumagot,
Gusto ko lang makipag-inuman kay Ms. Valerie kanina, at kung ayaw niya talaga, hindi ko siya pipilitin. Inamin ko lang ang pagkatalo ko, pero hindi mo lang ako pinipilit na uminom, pero gusto mo ring tadterin ang kamay ko sa kakaibang paraan. Hindi ba't medyo sobra na? Sabi ni Alexander, maaari ka ring sumuko sa laro. Si Mr. Strickland ang mananalo. Ikaw. Tumingin si Goodwin kay Strickland at saka sa alak na nasa mesa. Galit siya at natatakot. Kung ininom ni Strickland ang lahat ng alak, ibig sabihin ay mapuputol ang dalawa niyang kamay. Hindi kinaya ni Goodwin ang ganoong kahihinatnan. Ikaw. Masyadong malayo ang mararating mo. Matapos itong hawakan ng mahabang panahon, makapagmura na lang si Goodwin. Napataas ang kilay ni Alexander at sinabing, paano kung masyado na akong lumayo? Hindi siya nag-abalang makipagtalo kay Goodwin. Masyadong malayo. Hindi ba't masyadong marami ang humiling kay Goodwin at Strickland na pilitin si Valerie na uminom ngayon? Sa sandaling iyon, tinakpan ni Strickland ang kanyang kaliwang kamay at sinabing, Alexander, ilabas mo ang kanyang kutsilyo. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Moody para mamatay ka ng walang libing. Mamatay ng walang libing. Tumawa si Alexander. Sa tingin mo ba ganoon kagaling ang pamilya Moody? Kahit 100 pamilya ng Moody ay wala sa akin. Nang marinig iyon, napangiti ang lahat. Naniwala silang nambobola na naman si Alexander. Ang 100 sa pamilyang Moody na magkasama ay tiyak na malalampasan ang 4 na mahusay na pamilya sa Cloudtopia. Ngunit sinabi ni Alexander na kahit 100 ng pamilya Moody ay wala sa kanya. Kay abangan. Napakayabang niya. Habang nagbubulungan ang mga tao, may kumatok sa pinto. Si 177. Ginoo. Brad, pasok ka. Boses iyon ng waiter. Ginoo. Brad. Ang pinuno ng pamilya Moody. Bulalas ng isang tao sa hall. Paano ang ulo ng pamilya Moody ay nakakuha ng balita ng napakabilis? Kapag dumating si Mr. Brad, matatapos na si Alexander. Maraming tao ang nagsimulang matuwa kay Alexander. Si Brad ay mukhang mahinhin, ngunit sa katunayan, siya ay walang awa. Ngayong sinaktan ni Alexander ang kanyang anak, hinding-hindi na niya hahayaang mag-slide ang mga bagay-bagay. Si Strickland at Goodwin, nang marinig ang mga salita ng waiter, ay agad na gumaan. Si Strickland, partikular, ay nakita si Brad na pumasok sa bulwagan at agad na sumigaw, Tay, kung hindi ka dumating, namatay na ako. With that, tinuro ni Strickland si Alexander at nagmura, alam niyang ako ang young master ng Moody family, pero naglakas loob pa rin siyang saktan. Ako. At inangkin din niya na ang 100 ng pamilya Moody ay wala sa kanya. Dad, ipapatay mo siya. Patayin siya para sa akin. At para sa reputasyon ng pamilya Moody. Hindi na hinintay na magsalita si Brad, niuinggan niya si Alexander at sinabing, Alexander, nandito ang tatay ko, tingnan ko kung maglalakas loob ka pa ring maging mayabang. Ayon sa personalidad ng tatay ko, hindi ka lang niya papatayin, kundi pati pamilya mo. Pagkasabi niyon, nagpakawala si Strickland ng kakaiba at pervert na tawa. Ngunit pagkatapos, sinugod siya ni Brad at sinampal. Tumahimik ka. Buong lakas na umungol si Brad. Pinapatay si Alexander at ang kanyang buong pamilya. Isinapanganib ni Strickland ang pamilya Moody. Kung magalit siya kay Alexander, mawawasak ang pamilya Moody kasama si Strickland. Walang pag-aalinlangan, niuinggan ni Brad si Alexander at yumuko. Hello, Mr. Thomas. Ako ang pinuno ng pamilyang Moody, si Brad Moody, at ang ama ng bastard na ito. Kasalanan ko kung hindi ko siya tinuruan. Nang mabuti. Hindi kanya dapat kinontra sa pamamagitan ng pagtataya ng sarili niyang buhay. Mangyaring bigyan siya ng pagkakataong magbago at bigyan ng pagkakataon ng pamilya Moody na parangalan ka. Sa katunayan, habang papunta rito, may pag-asa pa rin si Brad. Nais niyang si Alexander ang maalamat na Alexander. Ngunit ngayon, pagkatapos makinig sa mga salita ni Strickland, alam ni Brad na nakipag-usap si Strickland sa maling tao. Kung hindi si Alexander ang maalamat na big shot, imposibleng maging napakayabang niya.
Hindi sineseryoso ni Alexander ang pamilya Moody. Siyempre, kahit 100 pamilyang Moody ang pinagsama ay wala sa kanya. Nang malaman ito, agad na napabuga ng malamig si Brad. Lahat ng tao sa kwarto ay tumingin kay Brad na may hindi makapaniwalang mukha. Akala nila ay mali ang kanilang narinig sa kanya, ngunit ang mapagpakumbabang ugali ni Brad ay muling nasabi ang lahat. Hindi lang nagalit si Brad kay Alexander matapos marinig ang iyak ng kanyang anak, kundi humingi pa siya ng tawad. Siya ay mapagpakumbaba sa sukdulan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, siyempre, ay ang Strickland. Tinatakpan ng duguan niyang kamay, sumigaw siya kay Brad, "Dad! What are you doing?" C-178. Nakatayo si Brad sa harap ni Alexander na nakayuko, humihingi ng tawad. Hindi naglakas loob si Brad na tumugon sa Strickland. "Wala akong pakialam sa pamilya Moody. May gagawin ka kung gusto mong mabuhay ang anak mo." Napatingin si Alexander kay Brad at nagsalita sa malamig na boses. "Mangyaring maging tahasan, sir?" Takot na tanong ni Brad. Walang sabi-sabi, naglakad si Alexander papunta sa Strickland. Hinugot ni Alexander ang punyal sa kamay ni Strickland. Napilayan ang kanyang mga kamay, o ang pamilya Moody ay aalisin sa Cloudtopia. "Ako ay orihinal na papatayin siya, at ako ay itinuturing na maawain upang bigyan ka ng pagkakataon. Mayroon kang 30 segundo para pag-isipan ito." Nang marinig ang mga salita ni Alexander, lahat ng nasa reception hall ay natigilan sa takot. Hayaang mawala ang pamilya Moody sa Cloudtopia. Anong laking tono. Ngunit nang tingnan nila ang nanginginig na katawan ni Brad, naramdaman nila na si Alexander, talaga, ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Ilang saglit, ang pagkabigla, takot, pananabik at iba pang halo-halong emosyon ay nag-intertwine. Palaipat-lipat ang tingin ng lahat kina Alexander at Brad. Huminto si Brad ng ilang segundo bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kinuha ang punyal mula kay Alexander. "Dad! Anong ginagawa mo? Dad! Nalilito ka ba? Anak mo ako. Kung mawawala ang mga kamay ko, hindi ba ako magiging talunan?" Nang makita ang aksyon ni Brad, nagkaroon ng masamang premonition si Strickland. At si Brad, na hindi tumitingin sa kanya, ay nagbingi-bingihan din sa kanyang mga salita. Nang sumunod na sandali, namumula ang mga mata ni Brad, at pilit niyang pinigilan ang sarili bago ibigay ang punyal sa kasamang mayordomo, si Warwick. "Ginawa mo ito para sa akin." "Sir." Hindi nakatiis si Warwick. "Gawin mo." Sigaw ni Brad. Alam na alam niya na ito lang ang pagkakataon para protektahan si Strickland at ang pamilyang Moody. Oo. Si Warwick ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa, hawak ang punyal at humakbang patungo sa Strickland. "Warwick, ikaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako ang young master mo." Pagtingin kay Warwick na palapit ng palapit, napaatras si Strickland habang sumisigaw. Ang susunod na sandali, muli siyang naipit sa mesa. Tumaas at bumagsak ang kamay ni Warwick gamit ang kutsilyo, direktang pinuputol ang mga litid at ugat sa koneksyon ng pulso ni Strickland. Matagal na umalangaw ang daing ng sakit sa reception hall. Nakasabit ang mga kamay ni Strickland sa kanyang mga braso. Duguan ang eksena. Nang makakita ng ganoong eksena, pinagpawisan ang lahat. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Takot din si Valerie na nasa gilid. Pagkatapos ng lahat, namuhay siya ng isang partikular na simpleng buhay sa nakalipas na 20 taon. Hindi niya akalain na balang araw ay makikita niya ng sarili niyang mga mata ang napakalupit na bahagi ni Alexander. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, si Alexander ay dumaan sa larangan ng digmaan, at maaaring wala ito sa kanya. Sa kabila ng pananakot, hindi nakaramdam ng habag si Valerie para kay Strickland. Kung si Alexander ay hindi dumating sa oras, o kung ang kapangyarihan ni Alexander ay hindi naging napakahusay, siya ay kontrolado ni Strickland. At si Ingram sana ay napunta sa masamang paraan. Kaya, si Alexander ay itinuturing na mabait upang tulungan ang lipunan na makitungo sa Strickland.
Nang makitang nasira ang mga kamay ni Strickland ng pamilya Moody, biglang bumagsak si Goodwin sa lupa. Ginoo. Tomas, alam kong mali ako. Hindi na ako mangangahas na ulitin pa. Huwag mo akong pansinin. Iinom ako ng 10 bote ng alak gaya ng bilin mo. C-179. Gumapang si Goodwin sa mesa, kinuha ang red wine sa mesa at ibinuhos sa bibig niya. He gulped crazily. Hindi siya naglakas loob na tumigil hanggang sa may sinabi si Alexander. Si Goodwin ay dating isang gangster, kaya malinaw na alam niya na ito lamang ang kanyang pagkakataon upang iligtas ang kanyang sarili. Ayaw siyang pakialaman ni Alexander. Iniwas ni Alexander ang kanyang tingin at malakas na sinabi sa mga tao sa silid, dapat ay mayroon na kayong mas malalim na pagkaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng panoorin ang sinasabi ninyo. Sa tingin ko hindi na kita kailangang turuan kung ano ang susunod na gagawin. Nang hindi na naghihintay ng tugon mula sa karamihan, dumiretso siya sa pintuan. Sumunod sa kanya sina Diane at Valerie. Hanggang sa tuluyang nawala silang tatlo ay natauhan na ang mga tao sa bulwagan. Binabalaan sila ni Alexander na huwag ipagkalat ang nangyari sa reception hall, kung hindi, magkagulo sila. Sa pag-iisip nito, tumahimik ang karamihan. Pero kahit ganoon, hindi nila maiwasang kiligin. Pagkatapos umalis sa Babylon, sinabi ni Alexander kay Valerie, bumalik ka at magpahinga. Walang maglalakas loob na pilitin kang gawin ang anumang bagay sa iyo. Ayoko. Alexander, salamat. Sabi ni Valerie na may mapupulang mata at may kung anong emosyon. Pagkatapos ng mga pinagdaanan niya, mas naging maganda ang impresyon niya kay Alexander. Marami siyang gustong sabihin sa kanya ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Hindi alam ni Alexander ang iniisip ni Valerie. Nang makitang malapit na ang oras ng pag-alis ni Lola sa paaralan ay nagpaalam na lang siya kay Valerie. Makalipas ang 1 oras. Hinawakan ni Alexander si Lola at pumasok sa opisina ni Julia. Nang ibaba niya si Lola sa kanyang mga bisig, napagtanto niyang may hindi inaasahang bisita sa opisina ni Julia. Ang uninvited guest ay si Yvonne. Nang makita sina Lola at Alexander, tumayo si Julia sabay sabing kay Yvonne, uuwi na ako. Lahat ng posisyon sa kumpanya ay inayos ni Lolo. Maaari mong sabihin sa kanya ang tungkol sa anumang mga komento na mayroon ka. Kung mapapalitan mo siya ng isip, lagi akong handang makipagtulungan sa iyo. With that, binuhat ni Julia si Lola at naghanda ng umalis. Maya-maya lang ay may mga yabag sa labas ng pinto. Kumatok. Maya-maya, nagsimulang kumatok ang bisita sa pinto. Pasok na kayo, sabi ni Julia. Ang susunod na sandali. Isang lalaking nakasuot ng black-framed na salamin at nakaistilong paraan ang nagtulak sa pinto at pumasok. Siya si Pierce Blair, ang direktor ng sales department ng Kerim Fashion. Ginoo. Pierce, may iba pa ba sa ganitong oras? Nagtatakang tanong ni Julia. Ani Pierce with a light smile, it's not a big deal. Kaya lang. Gusto ko nang umalis. Pagbibitiw. Mr. Pierce, ikaw. Namutla ang mukha ni Julia. Buong araw, nag-aalala siya tungkol sa 8 partner na huminto sa pakikipagtulungan sa kumpanya. Hindi niya inaasahan, ang mga tauhan ng kumpanya ay biglang nais na magbitiw bago siya makahanap ng isang countermeasure. At may mahalagang posisyon si Pierce bilang sales director. Ms. Julia, pinadala ko na sa iyo ang resignation email. Sundin lang ang normal na procedure na gagawin. Si Pierce naman ay mukhang walang gustong sabihin. Medyo nalungkot din si Julia. Pierce, huwag mong kakalimutan na ako ang nag-promote sa iyo bilang sales director. Ang kumpanya ay nakaranas lamang ng isang maliit na kahirapan at gusto mong magbitiw. Hindi ba mas lalo mo akong pinapahirapan? C-180. Maliliit na paghihirap. Ngumisi si Pierce, ang pinakamahalagang mga kasosyo ay lahat ay tinapos ang pakikipagtulungan sa kumpanya. Kung hindi tayo makahanap ng solusyon, lahat ng mga linya ng produksyon ay isasara. Sa oras na masira ang kadena ng kapital, kailangan nating maghintay para sa pagkabangkarote at pagpuksa.
Isa lang akong empleyado na may sangla at car loan para mabayaran. Kaya kailangan kong maghanap ng mas magandang trabaho ng maaga. Saglit na huminto si Yulia para pigilan ang sama ng loob at sinabing, Pierce, totoo ngang nahihirapan ang kumpanya. Ngayon, pero sana ay makatrabaho mo ako para pag-isahin ang mga staff sa departamento at tulungan ang kumpanya na malampasan ito. Nangangako akong bibigyan ka ng 30% pagtaas ng sweldo kapag naalis na ang krisis. Umiling si Pierce. Ms. Yulia, huwag kang makulit. Ang kumpanya ay hindi maaaring maging mabuti sa iyong mga kamay. Hindi ako tanga. Huwag gumawa ng walang laman na pangako. Siya nga pala, lahat ng empleyado sa sales department ay nagdesisyon na mag-resign sa akin. Nagtatrabaho sa iyo. Nang marinig ang sinabi ni Pierce, kinabahan si Yulia. Tama iyan. Nauuna ako ng isang hakbang, at darating sila mamaya. Masiglang wika ni Pierce. Maging ang mabait na si Yulia ay labis na nagalit sa sandaling ito. Kung kailangang pumunta si Pierce, mararamdaman niya lang na hindi sapat na matuwid ang kabilang partido. Ngunit kung gusto ni Pierce na tanggalin ang sales team na bumuo ng tacit understanding, naramdaman ni Yulia na masama si Pierce. Ang kumpanya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang ginawa ni Pierce ay magpapulala lang. Ngayon, wala nang kumpiyansa si Yulia na kumapit pa. Hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ni Pierce. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Yulia ang kanyang nakaraang desisyon. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Ivan, na kanina patahimik, Yulia, hindi ka pinanganak para maging pinuno. Malaking pagkakamali ang nagawa ni Lolo. Noong ako ang chairman, walang nangyaring masama sa kumpanya, though hindi naman kami kumikita ng malaki. Ngayon, naiintindihan mo. Gaano kaiba sa pagitan mo at ako? Kung malugi ang kumpanya dahil sa iyo, hindi ba ito magpapatunay na napakamali ni Lolo? Puno ng panunuya ang tono ni Ivan. Galit na galit si Yulia. Natural na alam niyang si Ivan ang may kasalanan. Si Ivan ay gumawa pa ng isang espesyal na paglalakbay sa kanyang opisina upang magsaya kay Yulia. Kumatok. Muling tumunog ang katok sa pinto. Tumaas ang kilay ni Ivan, na nagpapakita ng mapang-asar na tingin. Naisip niya na dapat ay ang buong staff ng sales department ang dumating para magbitiw. Tiningnan ni Pierce si Yulia na maganda ang kalooban. Ngunit, sa kanilang pagtataka, hindi ang mga empleyado ng sales department ang pumasok. Sa halip, si Zachary at iba pa ang ipinatawag ni Alexander sa Booty Cafe noong kalagitnaan ng kagabi. Matapos ang ilang sandali ng paghinto, dali-dali silang sinalubong ni Pierce. Ginoo Gutierrez, ano ang nagdadala sa iyo dito? Kung may kailangan ka, utusan mo lang ako. Ginoo Gutierrez, tawagan mo lang ako. Hindi mo kailangang pumunta dito ng personal. Sorry for the trouble, napangiti rin si Ivan at nagsalita.